Magandang gabi, Miss Eleven. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Rico. Isa po akong ordinaryong empleyado na lumaki at nakatira sa Pasay. Simula pagkabata, naririnig ko na ang mga kwento tungkol sa isang lumang bahay sa may kanto ng Arnaiz Avenue, malapit sa dating lumang sinihan. Sabi nila, doon daw maraming kwento ng mga kakaibang happenings. Noong una, tamang enjoy lang makinig sa mga ganong kwento. Akala ko urban legend lang. Tipong panakot sa mga bata para hindi kami gumala ng gabi. Pero Miss Eleven, nung lumipat kami roon, 2 taon na ang nakakaraan. Doon ko talaga napatunayan na hindi lahat ng bahay ay bahay lang. Ang totoo, mura lang talaga yung renta kaya napilit ako ng asawa ko. Sabi pa sa akin ng ahente na maayos pa ang bahay, konting linis lang. Malapit sa palengke, malapit sa terminal. Napaka-convenient para sa maliit naming pamilya. Nung una naming tinignan, medyo creepy kasi sira-sira na yung gate at may mga damong parang gumagapang na sa pader. Pero dahil gipit kami at wala nang ibang option, pumayag kami. Linis at ayos lang naman talaga ang kailangan. Sa unang linggo, wala naman akong napapansin maliban sa sobrang bigat ng pakiramdam tuwing gabi. Yung tipong kahit sarado ang bintana, ramdam mong may nakatingin sa'yo mula sa dilim. O kaya yung naglalakad ka tapos pakiramdam mo may sumusunod sa likod mo. Naisip ko na lang na baka dahil nga may mga kwento akong narinig noon, kaya kung ano-ano ang pumapasok sa isip ko ngayon. Isang gabi, habang natutulog kami, bigla akong nagising sa ingay ng parang kaluskos ng kuko sa sahig. Parang may humahagod na matatalim na kuko sa kahoy. Dahan-dahan akong bumangon. Lumabas ako sa kwarto at sinilip ang kusina at sala. Tinignan ko kasi baka pusa lang. Pero wala naman akong nakita. Kinabukasan, napansin ng asawa ko na may mga gasgas sa dingding ng sala. Mataas yung lokasyon ng gasgas, parang hindi naman aabot kung hayop lang ang gumawa. Sinabihan ko na lang ang asawa ko na baka galing lang yon sa dating mga nakatira sa bahay. Pero sa loob-loob ko, ramdam kong hindi normal yon. At alam ko na wala yon nung naglinis kami ng sala nitong mga nakaraang araw. Habang tumatagal, nagiging mas kakaiba ang mga nangyayari. Madalas, paghating gabi, maririnig namin yung pintuan na bumubukas at sumasarang mag-isa. Yung tipong maririnig mo talaga yung kalabog, pero pag chinek mo, nakasara naman. Tapos yung mga malalaking gate ay nakakandado pa din. Minsan, nagigising ako kasi may mabigat na humihiga sa dibdib ko. Parang may tao na nakadagan. Pero pag didilat na ako, biglang mawawala yung pakiramdam ko na yon. At ito ang pinaka hindi ko makakalimutan, Miss Eleven. Isang gabi, mga bandang 11:00, naguhugas ako ng pinggan sa kusina. Tahimik ang buong bahay. Tulog na yung mag-ina ko. Ang tanging maririnig mo lang ay yung tunog ng tubig na dumadaloy sa gripo at yung pangkiskis ng plato. Habang nakatungo ako, ramdam ko na parang may malamig na simoy ng hangin na dumadaan sa batok ko. Hindi ko ito pinansin nung una. Iniisip ko na baka may naiwang awang yung bintana. Pero ilang segundo lang, unti-unti kong naramdaman
na para bang may nakatayo sa likod ko. Alam mo yung pakiramdam na hindi ka nag-iisa? Yung tipong biglang bumibigat ang hangin sa paligid mo? Ganun. Dahan-dahan akong tumingin sa bintana para silipin yung reflection ko. At doon ko siya nakita. Hindi ko alam kung paano ko i-describe pero sigurado akong hindi tao. Mukha siyang tao sa unang tingin, oo. Pero yung mga mata niya, hindi normal. Mapula. Hindi yung pulang parang naiiyak o namumula dahil sa alak. Pula na parang nag-aapoy pero walang ilaw. Diretso lang siyang nakatingin sa akin at hindi kumukurap. Tapos yung noo niya, may umuusbong na mahahabang sungay. Maitim, matulis. Parang sungay ng kambing pero mas makinis at mas nakakatakot. Kasi nakikita kong unti-unti itong humahaba habang nakatitig ako. Ang balat niya, kulay abo na parang sinunog pero hindi natanggal. At yung bibig niya nakangiti. Hindi yung normal na ngiti, kundi ngiti na parang alam niya lahat ng iniisip ko. Nanigas yung katawan ko, hindi ko maigalaw, pati ang mga kamay ko na nakahawak pa rin sa plato. Naririnig ko pa yung gripo na tumutulo, pero parang ang layo ng tunog. Para akong nakalubog sa tubig, ang bigat ng paligid. Alam kong hindi dapat pero napalunok ako at mabilis na lumingon para silipin kung may tao nga sa likod ko. Pagtingin ko, wala. Pader lang. Walang kahit sino. Pagbalik ng tingin ko sa bintana, wala na rin yung reflection ko. Ako na lang ulit yung nakikita ko. Pero may naiwan, Miss Eleven. Maliit na basag na guhit sa salamin, parang gasgas ng kuko. At nung hinawakan ko yung basag, mainit. Doon ako tuluyang kinilabutan. Kasi paano magkakaroon ng basag sa salamin kung wala namang humawak dito? At mula noon, tuwing haharap ako sa bintana ng kusina, lagi kong iniisip, baka hindi refleksyon ko ang bumalik sa akin, kundi yung nilalang na nakasilip mula sa kabilang mundo. May isang beses, dumating yung pinsan ng asawa ko, nag-overnight. Sabi niya, habang daw natutulog siya, may naririnig siyang mga boses. Ang dami daw nila. Akala nga daw niya nagiinuman kami sa sala. Kaya sumilip siya sa sala kagabi, pero wala naman daw tao. Habang nakasilip pa nga daw siya sa pintuan, ay naririnig niya pa din ang mga boses na hindi niya alam kung saan nanggagaling. Simula noon hindi na siya bumalik sa bahay. Habang lumilipas ang buwan, nagiging mas malakas ang negative presence. Minsan nakikita ko na lang ang anak ko na nakikipaglaro sa isang hindi nakikitang kausap. Nung minsan tinanong ko siya kung sino ang kausap niya. Ang sabi lang niya, "Papa, nandito po si Kuya." Sabi pa ng anak ko na napakabait daw nung kuya na sinasabi niya. Tapos gusto daw na magstay sa bahay namin. Nanginginig ang boses ko. Kasi wala namang ibang bata sa bahay. At pag tinatanong ko kung saan si Kuya, palagi niyang tinuturo yung madilim na hallway papunta sa kusina. May isang kwarto doon na hindi namin masyadong ginagamit. Luma na, amoy amag, at parang laging malamig kahit tanghaling tapat. Lagi ko yung iniiwasan, pero isang araw, napansin kong nakaawang yung pinto. Pagsilip ko sobrang dilim,
Parang wala ng araw na nakakapasok kahit may bintana naman yung kwarto. At may naririnig akong parang ungol at bulungan. Hindi ko na pinilit na pumasok. Hindi ko alam kung ano ba dapat ang gawin ko. Pero wala na talaga akong lakas ng loob na pumasok sa room na yon. Kaya naisip ko na humingi ng tulong sa kaibigan ko. Dumating yung kaibigan kong si Mark na medyo sensitibo sa mga ganitong bagay. Sabi niya agad pagkapasok, "Pare, may mali dito. Hindi ito ordinaryong bahay. May nararamdaman akong kakaiba sa ilalim ng sahig. Parang may daanan." Siyempre, naniwala ako agad kasi nga may nararamdaman na ako noon pa. Pero nung gabi ring yon, nag-inuman kami. 2:00 na ng umaga. Bigla na lang siyang napatayo at nanginginig. Tinanong niya ako kung nakikita ko ba yung nakikita niya. Siyempre wala naman akong nakita. Pero siya, halos mabaliw na at kakapikit. Bigla siyang sumigaw. Sabi niya may mga demonyo daw siyang nakikita na nakapaligid sa amin. At may nakikita daw siyang pintuan sa ilalim ng bahay, sa mismong kinakatayuan ng bahay namin. Simula noon, halos gabi-gabi na akong ginigising ng mga bangungot, Miss 11. Sa panaginip ko, nakahiga ako sa mismong higaan namin pero hindi ako makagalaw. Unti-unting lumulubog yung katawan ko, para bang may humihila mula sa ilalim ng sahig. Yung sahig namin, nagiging parang buhangin, at sa ilalim nun, may kumikislap na pulang liwanag. Habang lumulubog ako, may mga matang nag-aapoy na sumisilip mula sa dilim. Hindi lang isa o dalawa, kundi parang libo-libo. Nakapalibot sila, gumagalaw, at lahat nakatitig lang sa akin. Ramdam ko yung init ng tingin nila. Parang sinusunog ang balat ko kahit hindi naman nila ako hinahawakan. At tuwing sinusubukan kong sumigaw, walang lumalabas na boses. Yung hininga ko parang hinihigop din ng lupa. Madalas nagigising ako ng pawis na pawis at halos hindi makahinga. Parang kakagaling ko lang sa ilalim ng tubig. At ang mas nakakatakot, hindi doon nagtatapos ang bangungot. Isang gabi, bigla akong nagising sa tunog ng mga yapak. Hindi normal yung tunog ng tao, Miss 11. Ang maririnig mo ay parang matatalim na kuko na kumakaskas sa kahoy. Nagsimula sa sahig, tapos narinig ko na sa dingding, parang gumagapang. At maya-maya nasa kisame na siya. Yung tunog ng mga kuko sobrang dami, sabay-sabay. Para bang isang buong grupo ng hayop ang tumatakbo sa ibabaw ng ulo namin. Yung asawa ko nagising din. Tinanong niya ako kung ano ba yung ingay na yon. Pareho kaming nakatitig sa kisame pero walang nakikita. Ang kita lang namin ay mga aninong gumagapang. Parang maraming kamay na nag-aagawan ng pwesto. Habang nakahiga kami, bigla na lang bumigat ang hangin sa kwarto. Ang lamig-lamig tapos may amoy ng nasusunog na buhok at bulok na karne. Napahigpit yung yakap ko sa asawa ko kasi naramdaman ko na parang may dahang-dahang bumababa mula sa kisame. Hindi ko man makita ng malinaw, pero yung tunog ng matatalim na kuko, palapit ng palapit. At bago ako tuluyang makasigaw, naramdaman kong may malamig na hininga sa mismong tenga ko. Kasabay nun, isang malalim na garalgal na may kasamang sigaw ng malaking boses. Doon ako biglang nagising ulit. Pero hindi ako sigurado kung gising ba talaga ako o
isa pa ring bangungot. Isang gabi may naramdaman kaming pag-init sa gitna ng kusina namin. Parang may malakas na puwersa mula sa ilalim. May nararamdaman kaming pagyanig sa sahig. Nagkahulog-hulog yung mga gamit at may amoy na parang asupre at nasusunog na namang buhok. Paglapit ko, doon ko nakita, may bitak na ang sahig. Maitim na mga guhit na may lumalabas na usok na mainit at mabaho. At mula doon parang may mga anino ng kamay na nagmamarka sa sahig na parang gustong umakyat at lumabas. Hindi na namin hinintay na lumala ang mga nangyayari sa bahay namin. Agad-agad na kaming umalis. Hindi ko na kinaya, Miss Eleven. Kinabukasan, iniwan na namin ang bahay kahit wala kaming malilipatan. Nung minsan na bumalik kami sa bahay para kumuha ng mga gamit, isinama namin yung kaibigan ko na si Mark at isang pare sa malapit na simbahan. Habang nag-aayos kami ng gamit, sinabihan kami ni Father na posibleng ang bahay namin ay naging portal ng mga demonyo na gustong magkalat ng kasamaan sa mundo. Hanggang ngayon, dinadaanan ko pa rin yung kanto na pinagtayuan ng bahay. Well, nakatayo pa rin naman siya. Pero kung mapapansin mo, madalas sarado ang mga bintana at walang nagtatagal na umuupa. Lagi silang umaalis bago pa tumagal ng isang buwan. Bago ang lahat ng naging experience namin na yun, hindi ako naniniwala sa mga kwentuhang multo, aswang at kung ano-ano pa. Pero pagkatapos nun, ang hirap ng hindi maniwala. Maraming salamat po sa pagbasa ng email ko, Miss Eleven. Ako po si Rico, taga Pasay, at ito ang kwento ko. Magandang araw po, Miss Eleven. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Paulo, taga Tondo, Manila. Gusto ko po sanang i-share ang nangyari sa akin nung tumira ako sa isang paupahan sa Tondo. Simple lang po akong tao. Wala namang inaasahang masyado sa buhay kundi makahanap ng matinong trabaho at may matutulugan gabi-gabi. Siyempre kasama na po yung sapat na makakain araw-araw. Wala namang masyadong mga exciting na nangyayari sa buhay ko. Paulit-ulit lang naman mula sa paggising ko ng umaga hanggang sa humiga ako sa gabi para matulog. Pero itong nangyari sa akin ang hindi ko makakalimutan. Noong 2022, nagtrabaho ako sa isang maliit na printing shop sa Divisoria. Siyempre, praktikal ako. Gusto ko sana yung malapit lang sa trabaho para tipid sa pamasahe. Kaya nung may nagrekomenda sa akin ng paupahan sa Tondo, hindi na ako nagdalawang isip. Ang sabi sa akin ng kaibigan ko, mura raw at malapit lang. 2,500 per month. Wala ng kuryente at tubig, share-share lang daw. Sabi ko, okay na yon kesa magbiyahe pa ako ng malayo. Pagdating ko sa lugar, makipot yung eskinita. Puro lumang bahay, dikit-dikit. Tapos nasa dulo yung paupahan. At ang nagpapaupa, isang matandang lalaki, si Mang Efren. Malaki yung katawan niya, parang hindi matanda. Maputi ang buhok pero solid pa rin ang tindig. Sabi ng mga kapitbahay, siya raw ang landlord sa area. Tahimik lang, pero may dating na pangingilagan mo. Una kong napansin, kakaiba yung mga pinapaupahan niya. Parang mga cubicle lang na gawa sa plywood. Manipis, madaling butasin. Pero dahil gipit ako,
Umupa pa din ako sa isang kwarto. Sa totoo lang, amoy kulob at parang laging basa ang sahig. Pero syempre wala na akong reklamo. Hanggang dun lang talaga ang kaya ng 2.5 ko. Noong una, ayos lang naman. Mga simpleng ingay lang gabi-gabi. Yung mga kapitbahay na nag-aaway, mga batang naglalaro kahit 10 oras. Minsan may lasing na sumisigaw sa labas. Normal lang kasi tondo nga. Pero nagsimula akong may mapansin na medyo kakaiba nung mga bandang 3 linggo ko na dun. Tuwing alas 10 ng gabi, napapansin kong may parang kumakalusko sa bubong. Akala ko pusa lang kasi madami naman talagang pusa at daga doon. Pero kakaiba kasi mabigat yung tunog. Parang mabigat, parang tao yung naglalakad. Tapos may isang gabi bigla akong nagising sa kalagitnaan ng tulog ko. May naririnig akong ungol. Hindi ungol ng tao na nasasaktan o ungol ng, alam mo na, kundi ungol na mahaba, parang hayop. Dinig na dinig ko sa kabilang cubicle. Nang sumilip ako sa maliit na siwang ng dingding, wala akong makita. Pero naaamoy ko yung parang malansang dugo. At maya-maya, narinig ko yung kapitbahay ko. Isang batang construction worker humihikbi, parang umiiyak. Kinabukasan, wala na yung batang tenant na yun. Ang sabi ni Mang Efren, lumipat na raw dahil hindi makabayad. Pero hindi nagpaalam tapos iniwan na lang daw lahat ng gamit. Doon na nagsimula yung kutob ko. Isang madaling araw bumangon ako para umihi. Dadaan ka sa labas ng hallway para makarating sa shared CR. Habang naglalakad ako, napansin ko yung pintuan sa dulo. Yung mismong kwarto ni Mang Efren. Nakabukas ng kaunti. Hindi ko alam kung bakit pero tumingin ako sa loob. At doon ko nakita, may nakasabit na mga piraso ng karne sa loob. Hindi karne ng baboy o baka, kasi hindi normal yung itsura. Ang iba parang braso ng tao, yung iba nga may kuko pa. At si Mang Efren nakatalikod. Pero kitang-kita ko may nginunguya siya. Paglingon niya nagulat ako. Kasi pulang-pula yung bibig niya at parang ang haba ng mga ngipin. Agad kong isinara yung mata ko at tumakbo pabalik sa cubicle ko. Kinabukasan parang walang nangyari. Nandun pa rin siya, umiinom ng kape, nakatsinelas lang. Parang normal, parang katulad nung dati. Hindi ko alam kung swerte ba ako o malas. Kasi simula noon parang ako naman yung lagi niyang pinapansin. Lagi niya akong tinatawag kapag dumadaan ako. Tatanungin ako kung kumain na ba ako. Minsan bigla na lang siyang nakatayo sa labas ng cubicle ko tapos nakangiti. At yung ngiti niya hindi pangkaraniwan, hindi ngiti ng tao. Hanggang sa may gabing hindi na ako makakalimutan. Mga alas 2 ng madaling araw, nagising ako kasi may kumakalabog na naman sa bubong. Mas malakas kesa dati. Tapos may narinig akong kalmot sa dingding ng cubicle ko. Parang may gustong pumasok. At mula sa maliit na siwang, nakita ko yung mata niya, mapula. Nakasilip mismo sa cubicle ko. Narinig ko pa yung boses niya, paos at mababa. Tinatawag niya yung pangalan ko. Ang sabi niya, gutom na ako, Paolo. Nagdasal ako ng lahat ng dasal na alam ko.
Ipinikit ko na lang yung mga mata ko hanggang tumigil na lang yung mga kaluskos. At hindi ko alam kung nakatulog ba ako o nawalan na lang ng malay. Pagising ko, maliwanag na. Pero may dugo sa labas ng cubicle ko. Nung gabing yun, pagkagaling ko sa trabaho, nakasalubong ko sa labas yung isa sa mga umuupa. Ang sabi yung kapitbahay ko mang tandang babae, bigla na lang daw nawala. Tinanong nga din ako kung nakita ko ba siya kaninang umaga bago ako pumasok sa trabaho. Ang sabi ulit ni Mang Efren, lumipat na naman. Pero sa loob-loob ko, alam ko na hindi yun ang nangyari. Kinabukasan, hindi na ako nagdalawang isip. Kahit wala pa akong pera, iniwan ko na yung mga gamit ko at umalis ako ng walang paalam. Hindi ko na rin kinuha yung advance ko basta lumayas na lang ako. Hanggang ngayon, hindi ko alam kung ano ang nangyari sa mga naiwan na tenants doon. Pero ang alam ko totoo ang mga aswang. At minsan, hindi sila yung lumilipad lang sa probinsya. Minsan nakahalo na sila sa syudad. Hindi mo na sigurado kung sino-sino sila sa paligid mo. Yun lang po, Miss Eleven. Ako po si Paulo, dating taga-Tondo, at ito ang kwento ko. Magandang araw po, Miss Eleven. Ako po si Monet, taga-Aklan. Hindi po ako mismo ang nakaranas ng kwentong ibabahagi ko sa inyo ngayon. Pero yung pinsan ko na nakapag-asawa ng isang foreigner. Sa Pilipinas, maraming kababaihan ang nangarap na makapangasawa ng dayuhan. Minsan dahil sa pangarap ng mas magandang buhay, minsan dahil din sa pag-ibig. Pero hindi lahat ng pangarap ay nagiging masaya. May mga pagkakataon na akala mong Prince Charming ay siya palang magiging bangungot mo. Kaya isinulat ko ito para maibahagi ko sa inyo kung paano nagbago ang buhay ng pinsan ko pagkatapos niyang mag-asawa ng AFAM. Ana ang pangalan ng pinsan ko. Nakapangasawa siya ng isang AFAM. Tawagin na lang natin siyang si Steve, taga-Europe. Si Steve ay isang matangkad at maputing dayuhan. At kahit hindi mo siya kilala, kita agad na galing siya sa mas maginhawang buhay. Nung una, masaya ang buhay ni Ana at Steve. Pagkatapos nilang ikinasal, pinatira siya ni Steve sa isang magandang bahay malapit sa dagat. Parang mini Boracay, sabi nga ng mga kapitbahay. Araw-araw silang namamasyal, sabay kumain sa mga lokal na kainan at minsan sa mga mamahaling restaurant din. Si Steve, laging may pasalubong, laging may ngiti. Kaya si Ana, akala niya, nahanap na niya ang forever niya. Maraming kapitbahay ang humahanga sa kanila at sinasabi na parang fairy tale ang buhay ng pinsan ko. Lahat ng tao sa amin bilib na bilib kay Ana. Kasi sino ba naman ang hindi maiinggit? May asawa siyang foreigner, may pera, at pinatira pa siya sa isang maganda at malapit sa dagat na bahay. Pero Miss Eleven, hindi lahat ng maganda ay masaya. Pero gaya ng ibang kwento, ang saya at ginhawa hindi nagtagal. Unti-unti nagbago si Steve. Kasi si Steve, kahit may asawa na, babaero. Laging may kasama sa bar, minsan mga turista, minsan mga lokal na dalaga. At ang pinakamasakit, hindi niya man lang sinubukan na itago kay Ana. Si Ana, tinitiis niya lahat.
Siguro dahil mahal niya. Siguro dahil gusto niyang magtagal ang pamilya niya. Pero yung nanay ni Ana, ibang usapan yun. Si Aling Rosa. Strikta, mapagmahal na ina, at alam kong may alam sa mga bagay na hindi basta-basta. Isang hapon, inaya ni Ana ang nanay niya si Aling Rosa na mamalengke sa bayan. Pag-uwi nila, napansin agad ni Aling Rosa na nakabukas ang pinto ng bahay ni Ana. Tahimik ang paligid, pero may naririnig silang mahinang tawanan mula sa loob. Dahan-dahan silang lumapit, at doon, sa mismong sala ng bahay, nakita nila si Steve, nakahiga sa sofa, at katabi niya ang matalik na kaibigan ni Ana. Nakayakap ito sa kanya at halatang lasing si Steve habang tumatawa ang babae. Parang binagsakan ng mundo si Ana. Hindi siya makapaniwala. Yung kaibigan niyang pinagkatiwalaan, yung palagi pang nakikikain at nakikitulog sa kanila noon, siya palang mangwawalangya sa kanya. Napatulala na lang si Ana. Nanginginig ang kamay. Habang si Aling Rosa naman ay tahimik lang na nakatingin. Pero sa mga mata ng nanay niya, ramdam ni Ana ang galit. Hindi lang sa kaibigan niya, kundi lalo na kay Steve. Walang salita si Aling Rosa. Hindi siya nag-iskandalo. Pero bago sila umalis ng bahay, narinig ni Ana ang malamig na bulong ng nanay niya. Hindi ko papayagang saktan ka araw-araw ng lalaking yan. Mga ilang buwan matapos ang nangyari, doon na nagsimulang mag-iba ulit si Steve. Nung una, akala ni Ana simpleng pagod lang ang dahilan kung bakit madalas siyang nilalagnat. Pero kakaiba, kasi tuwing hating gabi lang siya tinatamaan ng lagnat. Mainit ang katawan niya, nanginginig. Pero pagdating ng umaga parang walang nangyari. Isang gabi, bigla na lang siyang nagising habang sumisigaw ng malakas. Halos mabingi si Ana sa lakas ng boses, kaya dali-dali siyang tumayo para i-check si Steve. Nakita niyang pawis na pawis ang asawa, tapos parang may kausap sa dilim. Pero wala naman talagang tao. Kapag tinanong niya kung anong nangyari, ang sagot lang ni Steve, "They're here. I can hear them." Minsan naman, sa kalagitnaan ng gabi, nagigising si Ana at wala sa tabi niya si Steve. Pag hinanap niya, madalas nandun ito sa dalampasigan, nakatayo, nakatingin lang sa dagat. Walang kahit anong ekspresyon sa mukha, parang wala sa sarili. At kapag hinihila niya pabalik, sagot lang ni Steve ay, "They're calling me, they want me." Wala namang tao. Tahimik ang paligid maliban sa hampas ng alon. At hindi rin siya lasing o bangag para magsalita ng ganon. Habang tumatagal, dumadalas ang ganitong eksena. Minsan 2:00 ng madaling araw, bigla na lang maglalakad palabas si Steve. Para bang may inaabot o sinusundan na hindi nakikita ni Ana. At sa bawat gabi na lumilipas, onti-onting napapansin ni Ana na parang may nag-iiba sa asawa niya. Onti-onting nababawasan ang sigla at may kung anong malamig na presensya ang bumabalot sa katawan ni Steve. Habang tumatagal, lumalala ang nangyayari. May mga naririnig daw si Ana na
malalakas na yabag sa gabi. Pag sumilip siya, si Steve pala yun. Gumagala sa sala pero nakapikit, parang naglalakad ng tulog. Minsan naman, nakita daw niya si Steve na may kausap sa kwarto pero wala namang tao. Ang mas nakakatakot, dumating yung araw na nakita ni Ana na parang may itim na anino sa likod ng asawa niya. Parang nakasabit sa balikat. Kung dati si Steve ay palangiti, makulit at palabiro, bigla na siyang naging matamlay. Lagi siyang nagkakasakit. At kapag kumakain sila, madalas wala siyang gana at hindi niya nauubos. Hanggang sa dumating yung oras na ayaw na talaga niyang kumain. Ang gusto na lang niya ay puro alak. At ito pa, Miss 11. Isang gabi, nakita daw siya ni Ana sa banyo. May hawak ng baso ng tubig pero imbis na inumin, nilagyan niya ng buhangin mula sa labas, hinalo at saka niya ininom. Dahil sa takot, lumapit si Ana sa mga kapitbahay, pati na rin sa simbahan. Pinagdasal si Steve pero wala. Lalong lumala. May mga sugat na lumalabas sa katawan niya na parang kinagat ng hindi maintindihang insekto. Hanggang sa isang araw, dumalaw si Aling Rosa, ang nanay ni Ana. Tahimik lang siya habang pinagmamasdan ng anak at si Steve. Hindi nagsasalita. Pero sa mga mata niya, halata kong may tinatago siya. Isang gabi, sobrang lakas ng sigaw ni Steve. Nanginginig siya at ang sabi niya, "She's here, she's here. The old woman is here." Akala ni Ana kung sino pero wala naman silang ibang kasama sa bahay. Kaya niyakap na lang niya ang kanyang asawa. Pagtapos ng gabi na yon, halos wala ng lakas si Steve. Parang 1 linggo na lang ang itinagal niya nun. At doon na nangyari ang pinakakinakatakutan ko. Dumating si Aling Rosa. Tahimik siyang lumapit kay Ana at bumulong. "Anak, huwag ka nang umasa. Hindi na yang gagaling. Pinabayaan na siya ng mga espiritu." Nagulat si Ana at tinanong kung ano ang ibig niyang sabihin. At doon, Miss 11, doon na namin nalaman ang lahat. Si Aling Rosa pala ang mismong nangbarang kay Steve. Dahil hindi na daw niya matanggap ang pambababae niya na harap-harapan at wala nang pinipiling tao o panahon. At dahil sa sakit na idinulot nito sa anak niya, siya na mismo ang gumawa ng paraan para parusahan ito. Sabi niya, kung ayaw niyang magbago, mas mabuti pang kunin na lang siya ng mga espiritu. At least, hindi ka na masasaktan, anak. Hindi na nagtagal si Steve. Isang umaga, natagpuan na lang siyang nakahandusay sa tabing dagat at wala ng buhay. Ang mga mata niya nakadilat, nakatingin sa langit at may bakas ng takot. Si Ana iyak ng iyak, pero naiintindihan niya kung bakit yun nagawa ng nanay niya. Andun din si Aling Rosa, nasa isang tabi, tahimik lang. At bago siya umalis, huling narinig ko sa kanya ay ito. Minsan, mas mabuting mawala ang isa kesa araw-araw kang pinapatay sa sakit. Hindi ko alam kung tama ba ang ginawa ni Aling Rosa. Minsan ang galit ng isang ina,
hindi masusukat kung ano ang kayang gawin para sa kanyang anak. Yun lang po, Miss Eleven. Sana po ay magustuhan ng mga listeners nyo. More subscriber po sa inyong channel. Ako po si Munet, taga-Aklan, at ito ang kwento ni Ana. Hi Miss Eleven, magandang gabi po. Itago mo na lang ako sa pangalang Jessa. Sa totoo lang medyo nagdadalawang isip ako kung ikukwento ko ba to. Pero ilang linggo na rin akong hirap makatulog at parang gumagaan lang yung pakiramdam ko kapag nailalabas ko yung bigat sa dibdib ko. Gusto ko lang ikwento yung nangyari sa amin nung nagbakasyon kami sa Leyte. Simple lang dapat, parang normal na lakad lang. Pero nauwi siya sa isa sa mga pinaka nakakatakot na gabi ng buhay ko. Noong nakaraang buwan, nagyaya ang pinsan kong si Arnel na pumunta kami ng Leyte. Sabi niya doon daw kami magbabakasyon kasi may mga kamag-anak kami roon at gusto rin niyang makita mismo ang San Juanico Bridge. Ako naman, wala namang talagang alam na lugar kaya game lang. Road trip, gala, tapos syempre picture-picture para maipost sa social media. Pagdating namin sa Leyte, tuwang-tuwa ako kasi ang ganda ng paligid. Pero habang papalapit kami sa mismong tulay, napansin ko na may kakaiba. Ang haba kasi ng tulay, mahigit 2 kilometro. Habang nasa gitna kami, para kang napapalibutan lang ng hangin, tubig at ingay ng mga sasakyan. Si Arnel naman halatang sobrang excited. Bigla niyang sinabi, "Oy Jess, alam mo ba na may urban legend dito? Yung mga bata raw inalay nung ginawa yung tulay." Tumawa lang ako kasi akala ko biro lang yung sinasabi niya. Pero nakita ko yung seryoso niyang muka. Sabi niya, "Hindi totoo. Sabi nila para raw tumibay yung pundasyon, pinahuli ng tagapamalakad na babae yung mga batang palaboy. Tapos sinama sa halo ng semento. Yung dugo nila ginamit, minsan pati buong bangkay raw. Kaya hanggang ngayon, may naririnig pa ring iyak ng mga bata kapag gabi at tahimik na sa tulay." Medyo kinilabutan ako sa narinig ko, pero nagbiro na lang ako. Sabi ko, "Oo na, sige, horror story agad." Pero sa totoo lang, parang may dumaan na malamig na hangin nung binanggit niya yon. Kinagabihan, nagyaya si Arnel na maglakad kami papunta mismo sa tulay. Sabi niya mas maganda raw sa gabi kasi makikita mo yung ilaw na kumikislap sa tubig. Wala rin naman akong ginagawa kaya sumama ako. Mga bandang 10:00 na yon at tahimik na ang paligid. Kaunti na lang mga dumadaan na sasakyan. Habang naglalakad kami, napansin ko na parang mas lumalamig ang simoy ng hangin. Bigla kong naamoy ang matapang na insenso, parang yung amoy ng nasa loob ng simbahan. Nagtaka ako kaya tinanong ko si Arnel kung naaamoy niya rin ba, pero hindi siya sumagot. Parang nagmamadali siyang tumingin sa paligid. Habang tuloy kami sa paglalakad, napansin ko ang mga anino sa gilid ng tulay. Nung una akala ko epekto lang ng poste ng ilaw.
Pero habang tumatagal, napansin kong may mga anino na parang hugis bata. Minsan nakatayo lang sila sa gilid, minsan nakasabit sa railing ng tulay. Pilit kong binabaliwala pero hindi ko maiwasang kabahan. Pagdating namin halos sa gitna ng tulay, bigla akong nakarinig ng iyak. Mahina lang sa simula, parang sanggol. Pero maya-maya, dumami at lumakas. Hindi ito parang bastang naririnig sa malayo. Parang nandyan mismo sa ilalim ng mga paa namin. Parang nasa mismong pundasyon ng tulay. Napahinto ako sa paglalakad. Nilapitan ko si Arnel at tinanong kung naririnig niya rin. Tumigil siya saglit at hindi sumagot. Pero bigla niya akong tinapik at mahina lang na nagsabi, "Tara na Jess, huwag ka nang tumingin." Doon ako lalong kinilabutan. Kasi ibig sabihin, naririnig niya rin. Habang nagmamadali kaming bumalik, nakita ko na parang may mga kamay na parang inaabot kami mula sa gilid ng railing. Maliit na kamay, parang sa mga bata, maputla, nangingitim, at may bakas ng dugo. Isa, dalawa, hanggang sa dumami sila. Parang gusto nila kaming hilahin pababa. Pakiramdam ko na walan ako ng boses. Gusto kong sumigaw pero walang lumalabas. At doon ko nakita ang isang batang lalaki. Mga 7 taon lang siguro, nakaupo sa gitna ng kalsada ng tulay. Maputla ang mukha. May malaking hiwa sa lalamunan at diretso siyang nakatingin sa akin. Mahina ang boses niya pero malinaw kong narinig. Bakit kami ang inalay? Anong kasalanan namin? Parang nanigas lahat ng kalamnan ko. Hindi ko alam kung paano ako nakatakbo. Ang huli kong naaalala ay hinila ako ni Arnel papalayo. Habang pakiramdam ko, ang daming mata na nakatingin mula sa ilalim ng tulay. Pagdating namin sa bahay ng kamag-anak namin, pareho kaming tahimik. Hindi namin pinag-usapan ng nangyari. Kinabukasan, nagpaalam na lang ako na uuwi na ako ng Maynila. Hanggang ngayon, hindi na ulit namin binuksan ang usapan tungkol doon. Pero gabi-gabi, lalo na kapag nakapikit ako, naririnig ko pa rin yung mga iyak. At minsan, kahit nasa ibang tulay na ako dito sa Maynila, nararamdaman ko yung malamig na hangin at parang may mga matang nakatingin mula sa ilalim. Kaya kung sakaling dadaan kayo ng San Juanico Bridge, huwag kayong titigil sa gitna at huwag kayong titingin sa ilalim. Kasi baka may mga batang naghihintay na magtanong kung bakit sila ang inalay. More power po sa inyo, Miss 11. Ako po si Jessa, taga Leyte, at ito ang kwento ko. Hi, Miss 11. Ako nga po pala si Eliza, taga Quezon City, at isa akong call center agent, or as they call us, puyat na bayani. Baka nga po may nakakausap pa sa akin sa isa sa mga listeners mo. Gabi-gabi ay puro problematic na customers ang kausap ko.
matira matibay sa stress. Yung tipong ang tanging thrill mo sa buhay ay kapag maaga kang nakapag-log out. Ganon kasi talaga sa BPO. Puyat, kape, metrics, at paulit-ulit na stress. Kaya nung sinabi ng team lead namin na si Marco na magti-team building kami, sobrang saya ko. Para sa akin, bihirang-bihira yon. Chance para makalayo kahit sandali sa paulit-ulit na thank you for calling. Sino ba naman ang tatanggi sa libreng overnight getaway? Lalo na kung sagot ng kumpanya, di ba? Excited kaming lahat. Ako, si Rhea na pinaka-close ko, si Jonas na clown ng team, si Pat at si Erwin. Sabi ni TL Marco, private resort daw to sa Tanay, pag-aari ng pinsan niya. Exclusive daw, walang ibang guest. Pagmamayabang pa ni TL. Syempre, wow, jackpot. Sure na walang panggagalingan ng stress dahil kami-kami lang ng team namin ang mga tao doon. Sabado ng umaga, nagkita-kita kami sa harap ng office building. May dala kaming cooler, chips, at portable speaker. Kompleto ang tropa. Si Rhea na beshi ko, si Jonas na certified clown ng team, si Pat tahimik pero game, at si Erwin na laging seryoso pero may halong landi kay Rhea. Pagdating ni TL Marco, dala niya ang isang van na medyo luma pero okay pa raw. Private resort to guys, sabi niya sabay kindat. Walang ibang tao, safe at super chill. Habang nasa biyahe, sobrang saya. May kantahan, kwentuhan, chismisan. Naglaro pa kami ng truth or dare habang bumabaybay sa Marcos Highway. Pero paglagpas ng Tanay proper, nagsimulang lumabo ang signal. Wala na ring mga bahay sa paligid, puro puno at bundok. TL, sure ka bang dito yung daan? Tanong ni Jonas. Wala na tayong nakakasalubong ah. Ngumiti lang si TL. Oo, alam ko to, dati na ako nagpunta rito. Pero habang tumatagal ang biyahe, napansin naming bumibigat yung hangin. Tahimik bigla lahat. Kahit speaker namin na kanina'y bumibirit ng OPM hits, biglang nag-glitch. Parang may static sound. Tapos may boses ng babae na nagsalita saglit. Malamig at pabulong. Parang nagdadasal pero di namin naiintindihan yung mga words na ginagamit niya. Nagtawanan kami. Oy TL, may horror movie vibes to ah, sabi ni Rhea. Pero hindi na ako natawa. Kasi nung lumingon ako sa bintana, parang may nakita akong 3 taong nakatayo sa gilid ng kalsada. Nakaputi tapos parang walang mukha. At habang umaandar kami, hindi sila lumiliit sa paningin ko. Parang sumusunod lang. Pagdating namin sa resort, halos 5:00 na ng hapon. Maganda yung lugar, sobrang tahimik. May pool, may kubo, may mini falls pa sa likod. Pero habang naglalakad kami papasok, parang may bumubulong na kaba sa dibdib ko. Ang tahimik kasi, as in. Walang ibon, walang ingay ng tao, ni kuliglig ata wala. Sa kwarto namin ni Rhea, may nakasabit na painting. Luma na, medyo maalikabok. Nakapinta roon ang mga taong nakayuko, may hawak na kandila. Parang nasa gitna ng ritual. Sabi ni Rhea,
Uy, creepy to parang may kulto. Sabay tawa. Pero habang nakatitig ako, parang may gumagalaw na mga anino sa likod ng mga tao sa painting. Napapikit na lang ako sandali at nang dumilat ako, parang normal naman lahat. Sinabihan ko sarili ko na pagod lang siguro ako. Kinagabihan, nag-bonfire kami sa tabi ng falls. May dalang gitara si Jonas, nag-inuman, nagkantahan. Masaya, parang normal na team building lang. Hanggang sa bigla naming narinig yung parang chanting mula sa may gubat. At first, tawa lang kami. Baka daw may ibang grupo sa kabila. Pero teka lang, sabi ni TL exclusive to, di ba? Napatahimik lahat. Hanggang sa lumakas ng lumakas yung boses. Hindi Tagalog, hindi rin English. Parang lumang salita o Latin. Biglang humangin. At saka sabay-sabay na namatay ang apoy namin sa bonfire. Pagtingin ko sa direksyon na pinanggagalingan ng hangin, may nakita akong tao sa may bato ng falls. Nakaputing damit, basang-basa, at nakatingin diretso sa amin. Napahawak ako sa braso ni Rhea. Pero nang lumingon ako ulit, wala na siya. Sabi ko sa sarili ko baka lasing lang ako. Kinabukasan, pagising namin, wala si Rhea. Akala namin nag-shower lang o naglakad-lakad. Pero hindi niya dala yung phone niya, yung wallet, kahit yung tsinelas nasa labas pa ng pintuan. Kaya hinati namin ang grupo para maghanap. Ako at si Jonas sa may falls area. Sina TL at Erwin sa mga kubo. Habang naglalakad kami, may nakita akong parang bilog sa lupa. Itim parang nasunog at may abo pa sa gitna. At doon may napansin akong buhok. Mahaba. Parang kay Rhea. Nalaglag yung phone ko sa sobrang kaba. Maya-maya, narinig namin si TL sumisigaw na nakita na daw niya si Rhea. Pagbalik namin sa kubo, nandun na siya. Nakatayo lang na parang napakalungkot ng mukha niya. Pero hindi normal na lungkot. Yung parang may masakit sa kanya kaya siya nakasimangot. Tinanong ko kung saan siya galing. Sabi lang niya, may mga kaibigan akong nakilala kagabi. Yun lang ang nasabi niya. Hindi na siya nagsalita ulit buong araw. Pagdating ng gabi, nagdesisyon kaming umuwi. Pero ayaw umandar ng van. Wala ring signal kahit saan. Tapos, biglang bumuhos ang ulan. Napakalakas, parang bagyo. Nasa loob na lang kami ng kubo at tahimik. Si TL nakatingin lang sa labas, parang may naaalala. Sabi niya, "Guys, naalala ko na kung saan ko narinig tong lugar na to." Tumahimik kaming lahat. Dati raw may kulto dito, mga taga-bundok, nagsasagawa ng ritual tuwing Holy Week. Nag-aalay sila ng mga taong hindi taga rito. Umpisang kwento ni TL. Nanlamig akong bigla, Miss Eleven. Tumingin ako kay Rhea. Ngumiti lang siya sabay sabi, "Baka tayo na yung susunod." Bago pa kami makagalaw, tumayo siya at lumabas sa ulan. Nakatayo siya sa gitna ng dilim, habang may mga aninong biglang pumaligid sa kanya.
Hindi ko alam kung tao o multo ba. Basta alam kong hindi sila galing sa mundong to. Nagtakbuhan kami. Si Jonas nadulas at may humawak daw sa paa niya mula sa putik. Si Erwin nawalan ng malay. Ako, tinangka kong buhatin si TL pero parang napakabigat niya. Pagtingin ko, malamig na ang balat niya. Tapos may bumubulong sa tenga ko. Hindi ka pwedeng umalis, Liza. Paulit-ulit na bulong. Paglingon ko ulit kay Rhea, naputla na siya. Tapos walang pupil ang mata. Hinawakan niya ang kamay ko at itinapat sa dibdib niya. Dito ako nakatira ngayon. Yun ang sabi niya. Napasigaw ako sabay blackout ng isip ko. Pagdilat ko umaga na. Tahimik ang paligid. Wala na sila TL. Wala na si Jonas, wala na si Erwin. Ako na lang mag-isa. Nasa harap ako ng falls, tulala. Hanggang ngayon, hindi ko alam kung ano at paano ako nakarating doon. Sabi ng mga rescuers, nakita daw nila akong mag-isa, basa at wala sa sarili. Ayon sa mga pulis, matagal na daw abandonado ang lugar na yon. Dating kampo daw ng kulto, sinunog noong 1999. Marami raw na walang tao noon, mga bisita at mga alay. Nang binalik sa akin ang cellphone ko, may isang video na hindi ko alam kung paano napunta doon. Nakunan kami. Nagtatawanan sa bonfire. Pero may kumukuha ng video sa likod ng mga puno. Sa kamay niya, hawak na yung lumang painting mula sa kwarto namin. At sa dulo ng video, may boses na bumubulong. Pero di na namin maintindihan ang sinasabi. 3 buwan na mula noon. Lumipat na ako ng kumpanya. Iniwasan ko lahat ng mga kakilala ko sa office namin nila TL. Mahirap na kasi para sa akin na magstay sa office namin. Tapos wala na din naman ang team ko. Isang gabing shift ko sa bago ko na work. Pinatawag ako ng QA lead. Inabot niya sa akin ang headset at pinarinig ang isa sa mga calls ko. May boses na sumasabay sa calls ko. Nung pinakinggan ko ulit yung QA recording, may humihinga sa likod ng boses ko o minsan naman tumatawa. Sabi ng QA analyst, Liza, sino yung tumatawa sa line mo? Wala ka namang kausap dyan sa call na yan. Hindi ko alam kung paano ko sasagutin ang tanong niya. Minsan, pag tumitingin ako sa CCTV ng pantry sa office, may nakikita akong babae sa sulok. Basang-basa ang buhok, nakaputing damit. Minsan ngumingiti siya. Nung minsan, narinig ko pa siyang nagtanong, "Break time na, di ba?" Pag wala naman ako sa trabaho ko, lagi akong nakakaamoy ng usok. Minsan may humahaplos sa buhok ko pag natutulog ako. Sa salamin ng banyo, may nag-iiwan ng fogged na fingerprint. Nung minsan may nagsulat pa, "Bakit mo ko iniwan?" Iniisip ko noon na baka trauma lang yon sa nangyari. Lumipas ang ilang linggo. Nakita ko sa newsfeed. Abandoned resort in Tanay Rizal burnt down. Human bones found beneath the altar. May mga sinasabing kalansay. Karamihan daw dito mga babae. Pero may natagpuan ding bago.
Isang kalansay na suot pa ang ID lanyard ng BPO company namin. At ang mas nakakatindig balahibo, Miss Eleven, minsan akong pinabalik ng opisina ng SOM ko sa work namin nila Rhea noon. Ang sabi nila sa akin, naka-login pa ang biometrics ni Rhea sa system. May nagta-time in sa roster. May mga naglalog na calls for review ng QA. At kahit patay na si Rhea, hanggang ngayon, tuwing 2:00 ng madaling araw, may sumasagot pa rin sa internal chat namin sa Slack. Ang pangalan, Rhea. Status, active, and on call. Ako po si Alyssa, taga Quezon City, at ito ang kwento ko. Thank you for watching, Mambabarang and friends. Please don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell for more scary stories.